I'm not privy to, although I mean the BICAM as where it was really taken, no? Pero when you look at the budget kasi, we also take particular interest in how we do it, balance ba? Mula 16.34 billion pesos sa 2025 General Appropriations Bill, umakyat sa 33.67 billion pesos ang pondong nakalaan sa House of Representatives batay sa inaprobahang bersyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM. Mahigit 17 bilyong pisong halaga ang nadagdag. Ang Senado naman, nadagdagan din ng mahigit 1 bilyong piso. Dinipensahan ng mga kongresista na ang dagdag pondo para sa infrastructure improvements ng Kamara sa gitna ng tumataas na bilang ng miyembro at mga activity ng kapulungan. Pero nang tanungin kung saan galing ang idinagdag na alokasyon, walang detalye ang mga kongresistang miyembro ng BICAM. Kung hinugot ba ito sa mga ahensyang binawasan o inalisan ng alokasyon gaya ng Department of Education at Philippine Health Insurance Corporation. For sure it was done during the BICAM. So hindi lang ako privy dun sa details at kung saan pinagkunan, but definitely naman dumaan po ito sa sound discretion ng technical working group. Sa BICAM-approved version ng 2025 budget, nabawasan ng nasa 11.5 billion pesos na pondo ang DepEd. Tinanggal din ng mahigit 74 billion pesos na government subsidy para sa PhilHealth, samantalang nasa 288 billion pesos naman ang nadagdag sa Department of Public Works and Highways. Bagaman suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hakbang kaugnay ng state health insurer dahil may sapat naman itong pondo. Sa DepEd budget cut na 11.5 billion pesos, iginiit nitong hahanapan ng paraan ng kanyang administrasyon para maibalik ang kinaltas na budget. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., kung maaari ay ayaw niyang mag-veto o hindi aprubahan ng isang partikular na probisyon o nakasaad sa panukalang budget. Nakaabang naman ang mga kongresista sa mga susunod na hakbang ng Palasyo ng Malacanang kaugnay ng pambansang pondo para sa susunod na taon. So now it's under review ng executive and it's due for signature I think before Christmas. So with regards to that, kung ano man ang magiging move ng executive within this time until the signing, so antayin na lang po natin. I don't think there's any need for us to reconvene as a BICAM. The president is my father. I support him in whatever he says and whatever he wants to achieve. Samantala, wala ring detalye ang mga kongresista kung papaano natukoy ang hatian ng alokasyon ng pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 2025. Kung tuluyang maisa sa batas ang panukalang pondo, magkakaroon ng access ang Kamara sa 21 billion pesos na alokasyon para sa AKAP, samantalang 5 billion pesos naman ang Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.